Maraming salamat sa kalihim ng kagawaran ng Ingat Yaman. Ngayon ko lang narinig yung translation sa Tagalog ng finance. But, bagay na bagay sa trabaho po ni Secretary Ralph Recto. Magsiupo po tayo. Andito rin po, kasama din po natin ang mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po ang DA Secretary Kiko Laurel. Dahil po ang Department of Agriculture ang isang lead agency para pagandahin at palaguin at palawakin ang ating sektor ng agrikultura. Yan po ay pundasyon ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na sa ating mga kababayan na kapag maayos ang food supply, maayos ang ating pagbigay ng hanap buhay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Pilipinas. Andito rin po ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito po at siya ay nakikita po ninyo kapag kalamidad, bagyo, may baha, may lindol, may pumuputok yung bulkan. Ngunit sa aming pananaw, ang dumaan at tagtuyot na El Nino ay krisis din. Ito'y kalamidad din. Kaya't isinama natin sa ating mga programa para sa pagtulong sa mga tinamaan at napinsala sa pagdaan ng El Nino, sa pagsira ng inyong hanap buhay dahil sa tagtuyot. Ito po, ginawa po natin krisis yan, kaya nandito po ang DSWD upang tumulong. Andito rin po ang Secretary ng DILG. Alam niyo po kung bakit mahalaga ang trabaho ng DILG. Alam niyo po, kami sa national government ay kahit na gaano kaganda at gaano kalawak at gaano kahusay ang aming mga pinaplano na programa, kapag hindi po magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, hindi po mararamdaman ng taong bayan kung gaano yung lahat ng programa namin, hindi namin maibababa na mabuti. Kaya malaking bagay, malaking bahagi sa aming nagiging matagumpay na programa ay ang pag-ugnayan ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaring gawin ng national government ay dinadala naman ng mga local government officials para agarang maramdaman ang benepisyo ng taong bayan. Yan po ang gumagawa po niyan. Ang namumuna po dyan sa ugnayan na yan, DILG Secretary Benhur Abalos. Ang ating mga members of the House of Representatives, First District Representative Eric Buhain, ang Second District Representative, Congressman Jervil Luistro, Congresswoman Jervil Luistro, Fourth District Representative, Representative Liana Bulilla, at ang Fifth District Representative, Representative Maro Marino. So, ang mga galing naman po, mga ating mga representative na galing po sa Laguna, nandito po ang First District Representative ng Laguna, Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Sa Quezon naman po, nandito rin po, sinamahan din po tayo, bago po punta sa Quezon, sa Laguna, nandito rin po ang Third District Representative, Representative Loreto Amante. Galing naman po sa Quezon ay nandito ang First District Representative, Representative Wilfrido Mark Enberga. Tama po yung sinabi ni Secretary Ralph kanina na ito mga classmate namin lahat. Alam niyo po, nung una akong pumasok sa politika, nung una akong pumasok sa Congress, 9th Congress, 1992 pa yon, magkasama po kami ni Congressman Ralph Recto na kami ang dalawang pinakabata na congressman na pumasok ng 9th Congress.
Nauna lang siya ng konti, mas bata siya ng kaunti lang, aaminin ko, kaunti lang. Kaya siya ang naging Benjamin. Kaya kami yung parang rookie dun. At nagtatanong, lagi paano ba ito, paano ba ang patakbo rito? Kaya lahat po ito, lahat po ng ating mga ibang representative, naging classmate na rin po namin. Kaya po, napakaganda na makita na nagkakaisa lahat at nagtutulungan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang ating mga party list representative ay nandito. CWS Party List Representative Edwin Gadiola is also here. AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Malasakit and Bayanihan Party List Representative Anthony Goles. Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ayan. Andito rin ang ating mga namumuno sa iba't ibang probinsya. Galing po, bago po, nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez. At siyempre, ang tawag ko, ang bago ko pong pagbabati po sa itong kaibigan natin na matalik, na matagal na, bago pa ng panahon pa ng aking ama, ay siya'y kasama ng First Lady noon. At ang tawag ko ngayon sa kanya, nung nagpadala ng picture sa akin, sabi niya, pirmahan mo. Ang sinulat ko dun, our favorite newlywed, Governor Dodong Mandanas. Quezon Provincial Vice Governor Anacleto Alcala, who is also with us. San Jose Municipal Mayor, ang host natin dito sa ating programa ngayong araw na ito, Mayor Valentino Patron. Ang aking mga kasama sa pamahalaan at ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na nandito ngayon, na nakisama sa atin dito ngayong araw, kayo po, mga beneficiary po ng ating mga ibibigay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya, mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa maulan na panahon na ating nararanasan sa mga nagdaang araw, naaalala ko tuloy ang napakasarap ng special lomi ng Batangas. Bukod sa inyong magandang beach resort, ang masarap na pagkain ng Batangas, ang dahilan kaya dinarayo talaga ang inyong lugar. May pinakita pa sa amin kanina, may lambanog, may kami tawag namin bugnay, dito bignay wine. At kasama na rin dun sa pagsasalo natin, palagay ko mamayang gabi, kami ni Secretary Ralph Recto at saka ni lahat ng Cabinet Secretary, testingin lang naman namin yung lambanog para makita kung talagang maganda. Kaya naman, naway mas pagtibayin at palaguin po ninyo ang mga produktong proudly made in Batangas. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mabamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito.
Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice thresher, grain collector bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at pagpapara i-process sa ibang lugar. Dito, mula sa paggamit nitong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga isda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay. Dinagdagan pa po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar-powered irrigation system, pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, magbibigay po tayo ng 50 kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at 5 unit ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin namang mga mangingisda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis, na dito lang nanggagaling, dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran natin ng 1 milyong piso ang LGU ng Tagkawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project. Dahil naipanalo nila na napakaganda ang kanilang pag-alaga doon sa kanilang fishing ground. Maliban po rito, ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo ng AKAP program. Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso para sa higit na 2,300 benepisyaryo ng Supplementary Feeding Program. Ang DOLE naman ay mamamahagi ng halos 29 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng TUPAD. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos 100 starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng Special Training and Employment Project ng mga Certificates of Scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung Training Support Fund para sa lagpas 260 benepisyaryo. Meron po tayo mga TESDA booth. Nandyan po sa labas, nandito po, na pwede ninyong puntahan upang masubukan ninyo kung anong kasanayan ang maaari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker. Kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romualdez na may baong tig 5 kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Ngunit,
higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan nating pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo, kasing tapang ng Kaping Barako. Matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas.